ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating na ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ng kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binagbog nila ang isa, pinatay ang ikaliwa, at binato naman ng ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ng anak na sila'y makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Itong tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Yet siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at papaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating mga pagbasa yung summary po ng ating pagliligtas o yung ating salvation history in a nutshell. Yung unang pagbasa po ay tumukoy sa kalagayan ng bayang Israel. Kung paano sa simula, sinabi po sa ating unang pagbasa, yung nagtatanim ay nagre-represent sa ating Panginoon at ang kanyang bayan ay yung kanyang itinanim. Alam natin kung paano inihanda ng Panginoon. Tinanggal daw niya yung mga bato, narinig natin, tinanggal niya yung mga bato, inihanda ang lupa upang sa gayon, yung kanyang itinanim na magagandang uri ng ubas ay magbunga ng maayos. Pero na-disappoint yung may-ari ng ubasan sa unang pagbasa. Bakit? Alam niyang mabuti yung kanyang tinanim, pero yung bunga ay iba. Nagbunga ng ubas nga, pero hindi magandang klaseng ubas. Ito yung tumutukoy doon sa sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita na kalagayan ng bayang Israel sa kamay ng kanilang mga religious leaders ng mga panahong iyon. At yung mga tao naman na namamahala sa kanila o yung namamahala o yung alipin nung may-ari ng ubasan,
nagre-represent naman doon sa mga propetang ipinadala ng Diyos noon pamanguna na alam natin kung ano yung ginawa nila. Tulad sa mabuting balita, nung panahon ng anihan, nung panahon para kunin yung parte ng may-ari, anong ginawa daw nila doon sa mga ipinadalang alipin? Binato, no? Pinatay, inusik. At alam natin na ganito din yung pagtanggap ng piniling bayan ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, isang nakakalungkot na pagkakataon ito. Bakit? Ang Diyos, no, simula pa lamang ng una, panahon ni Eva at Adan, panahon ni Noah, ni Abraham, no, panahon kung saan sila'y napalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, hanggang sa ngayon, sa panahon natin, alam nating tapat ang Diyos. Pero tayo at ang piniling bayan ng Israel, no, hindi tapat na sumusunod doon sa tipan, no, sa kanilang tipan, at tayo bilang mga pinili ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, upang kanyang maging bayan. Tayong nagkamit ang kaligtasan sa pamagitan ng krus. Hindi nila tinatanggap yung katotohanan ito, ipinagsasawalang bahala nila sapagkat meron silang mga sariling interes. Kaya nga sinabi itong talinhagang ito sa mga kanilang pinuno ng mga panahong iyon, at sila na yung nagsabi, sa kahuli-hulihan, nung hinahayag sa kanila yung istoryang ito, anong sabi nila? Sa huli, ibibigay ng may-ari doon sa kanyang mapagkakatiwalaan, yung lupaing iyon na magbibigay sa kanya ng ani sa takdang panahon. Anong sabi ng ating Panginoon? Sa kahuli-hulihan, anong sabi ng ating Panginoon? Sila yung magmamana. Yung bansang ito, ang magmamana, yung bansang tapat sa Kanya ang magmamana ng pangakong ito. Bakit? Sapagkat hindi nyo tinanggap. Ipinadala ng Diyos sa mga propeta upang tawagin kayo, magsisi sa mga kasalanan, talikuran yung mga ginagawa nyong mali, paulit-ulit na nakikipagtipan ng Diyos sa inyo, pero ipinagsawalang bahala nyo. Kaya ibibigay yan sa iba. Dahil dito, ang mga hintil at yung mga ibang Hudyo ay nagsama. Kaya hindi lamang sila yung piniling bayan ng Diyos, yung magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi nireject nila. Ngayon namang ating itong tinatanggap, meron din tayong ganong tendency. At ano yung pag-iisip natin? Mga Kristiyano naman kami, tagasunod naman kami ng ating Panginoong Yesus. Parati naman ako nagsisimba. Parati naman ako nagdarasal. Parati naman ako nagbibigay ng panahon para sa Diyos. Kaya kung ano man yung biyayang meron dyan, karapatan ko yan. Alam niyo po ba kung bakit yung bayan ng Israel ay hindi nakilalang Mesiyas? Dahil sa pag-iisip ng ganyan. Inisip nila, kami naman yung piniling bayan ng Diyos Kami yung priority dito. At ang Diyos hindi magsasawa sa amin. Iintindihin kami parati. Sapagkat kami yung piniling bayan ng Diyos, kami. Kami lang ang magkakaroon ng kaligtasan. O ano nangyari? Yung biyaya ng Mesiyas na dumating sa kanila, hindi nila na-recognize. Bakit? Kasi, ang yabang nila. Kasi inisip nila, sila lang. Sa kanila lang dadaloy ang mga biyaya. Inisip nila, na sila lang yung magkakaroon ng kaligtasan sapagkat sila yung piniling bayan ng Diyos. Ipinadala ang ating Panginoon upang tipunin sila, pero anong ginawa nila? Ipinapako nila ang ating Panginoon sa krus. Dinala sila ng Diyos, ng ating Panginoon sa katotohanan, binuksan ng kanilang pag-iisip, anong ginawa nila? Nanatili silang manhid. Bakit?
Ayaw nilang paniwalaan ang turo ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito, no, hanggang ngayon nag-iintay pa din sila. Dahil ayaw nilang tanggapin ng Mesiyas ay dumating na ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, anong susi dito mga minamahal kong kapatid? Paano ba natin to mareresolba? O paano ba natin malalabanan yung temptation na magmalaki at ang kini ng kaligtasang ito? Narinig niyo po yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Anong sabi niya? Kapag ikay naguguluhan, hindi mo alam yung gagawin mo, ano daw yung dapat gawin? Manalangin ng may pagpapakumbaba. Yun yung key. Dahil maraming bagay na hindi mo alam, maraming bagay na hindi ka sigurado, maaari makapagdala sa iyo o makapaglayo sa iyo sa Diyos, magpakumbaba ka. Huwag kang magmalaki. No? Huwag kang mag-assume. Tignan mo yung nangyari din sa ipinagkatiwala sa kanila yung ubasan. Yung mga tenants, yun yung nangyari. Dahil inisip nila na may karapatan sila, ano yung kanilang ginawa. Gumawa sila ng karumal-dumal. Ipinapatay nila yung mga alipin kasama yung anak ng may-ari. Pero hindi naman sila yung may-ari ng ubasan. Nagkaroon lang ng pagkakataon, nakalimot na. Kaya nga sa mga pagkakataon, mga minamahal kong kapatid, na tayo'y natutokso sa mga bagay ng mundong ito, sa mga temptasyon upang maging makasarili, sa temptasyon upang manlamang, mang-abusan ng kahinaan ng iba, manalangin tayo ng may pagpapakumbaba. Sabi ni San Pablo. Mananalangin tayo ng may pagpapakumbaba upang matanggap natin sa ating sarili na hindi tayo mabubuhay na wala ang Diyos at kailangan ng Diyos sa ating buhay. At anong sinasabi ng lahat ng ito, mga minamahal kong kapatid? Kahit na simula pa lamang ng una, magpas hanggang ngayon, kahit na hindi ka patapat ngayon, kahit namumuhay ka pa sa kasalanan ngayon, kahit hindi ka pa nagsisisi, ayaw mo pang pagsisihan yung mga kasalanan mo, tapat ang Diyos. At tingin ko mga minamahal kong kapatid, sapat na ito upang magpasalamat sa ating Panginoon. Dahil sa kabila ng ating pagiging masuwayin, sa kabila ng ating maraming pagkakasala, ang Diyos na natiling tapat. Kahit na maraming pagkakataon, hindi niya tayo napagkatiwalaan. Sa maraming pagkakataon, hindi natin ginagawa yung tama, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. At dahil dito'y, kahit tayo nagkakasala, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po yun yung hamon sa atin. Magmahal tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Pagmahal tulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa krus. Nagmamahal kahit na nasasaktan. Nagmahal kahit na ikinamatay niya. At anong dulot ng kanyang pagkamatay sa krus, ng kanyang pagmamahal, kaligtasan sa atin. At kung ito'y naging kaligtasan para sa atin, yung ating pagsakripisyo para sa ating kaibigan, sa pamilya, na patuloy nating minamahal sa kabila ng kanilang pagkukulang, ay magdudulot rin ng kaligtasan sa kanila. Kaya po, maging biyaya tayo, mga minamahal kong kapatid, sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, lalo na yung mga nagsusumikap, o kaya naman yung mga taong malayo pa sa Diyos. Ito po yung samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Nawa po tayo manatiling tapat sa ating Panginoon. Amen.